Hello guys! Welcome back sa panibago nating video tutorial. Ngayon, ang itatopic naman natin sa video vlog natin ngayon ay ang tungkol sa amplifier. Ngayon, meron tayong isi-share. Ito ay pagbibigyan ko yung request ni Gon Lisaso tungkol sa sabi niya, sana po ipagpatuloy nyo naman ang pagtuturo sa amin kung paano po gumawa ng amplifier. Ako po kapag pinanonood ko ang video nyo, hindi ako nag-i-skip ng ads. Dapat ganun guys, kasi yun lang ang tulong na magagawa nyo, yung wag i-skip ang ads. Kasi alam ko, doon lang ako makakabawi sa inyo. Sana naman po, mapansin nyo ang mensahe ko. Bihira lang po ako mag-comment, pero lagi ako nanonood. Sa mga guys, wag kayo may mag-comment guys. Guys, mag-comment lang kayo sa baba. Para naman meron akong ideya kung gusto niyo yung video, kung meron pa tayong dapat i-improve. Pag kayo maya, sa isang like lang at saka isang comment para ganahan pa tayo mag-vlog sa mga susunod pa nating video content. Sana po, eto po, ulitin ko lang. Wala naman kasing ibang vlogger na nagtuturo ng detalyado tungkol sa amplifier. Medyo nasas ako doon sa sinabi niya na wala naman kasing ibang vlogger na nagtuturo ng detalyado tungkol sa amplifier. Salamat po, mapansin ito, salamat po. Salamat kay Gon Lisaso. Na-appreciate ko yung comment mo. Okay guys, sa totoo lang, hindi ganun kadali mag-vlog, lalo na kung marami kang ginagawa at kailangan mo munang kumita para sa pamilya mo bago mo magawa yung mag-vlog. Ngayon guys, kasi meron ako rito isang 5-auto diagram, ito yon. Yan, papakita ko lang. Ngayon sa susunod natin vlog, ipapaliwanag ko kung paano dumadalo yung circuit mula sa input-output sa tatlong stage na to, yung tinatawag na differential, voltage amplifier stage, saka sa output stage. Pero hindi ko muna ipapaliwanag sa ngayon to kasi nga hindi nyo pa rin maintindihan kung paano nagtatrabaho yung transistor at kung paano ina-amplify ang isang transistor. Kasi ang transistor, ito guys, meron ako isang diagram. Ito, yan, diagram ng AB502. Kahit anong brand, Sakura man o Concert, halos pare-parehas lang yung mga laman, yung content ng board. Yan, halos pare-parehas lang. Ngayon, bago ko ipaliwanag to, dahil sa susunod na nating video content ko ito i-upload, doon muna sa mga basic, mag-aaral muna tayo ng basic na trabaho ng isang transistor para makuha nyo kung yung tamang pagkasunod-sunod kung paano nagtatrabaho ang transistor bilang switch at paano nagtatrabaho ang transistor bilang amplifier naman. Dalawa ang common uses ng transistor, bilang switch at saka bilang amplifier. Ngayon, pupunta muna tayo sa characteristic ng isang transistor. Ngayon, tatabi ko muna to guys, abangan nyo, papaliwanag ko sa susunod nating vlog itong diagram ng 502. Halos magkakaparehas naman kasi itong 502 nito, napaka-popular nito nung araw pa. Halos siguro ito na yung pinakamagandang design kasi nga nung araw pa hanggang ngayon talagang namamayagpag itong design ng 502. Ibig sabihin, napakaganda ng circuito niya. Common talaga na halos ang dinadala sa mga amplifier, puro 502. Kung mayroon man 733 o mataas, halos magkakapareho, kukunti lang yung binago. So ngayon mag-umpisa na tayo. Ngayon guys, ang topic natin tungkol sa BGT, Silicon Semiconductor. Kung saan meron siyang 3 layer sandwich. Halimbawa, meron siyang ori ng NPN transistor. NPN.
Halimbawa, isang ori ng NPN transistor kung saan ito yung negative, ito yung positive, at ito yung negative. Yan. Isang ori ng NPN transistor kung saan yung N negative, positive, negative. Ang symbol niya, ganito. Yan. Ito yung collector, emitter, at saka ito yung base. Ibig sabihin, yung arrow palabas. NPN, ibig sabihin, napasok na. Ibig sabihin, pumasok na yung arrow palabas na. Yan ang palatandaan pag NPN yung isang transistor. Tapos, ang isa naman, ori ng transistor ay yung tinatawag na PNP. 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 Ito naman yung positive, negative, positive. Ang symbol sa inyo naman, ganito. Yung arrow, papasok pa lang. Ito yung base. Yan. Ito yung emitter, collector, saka ito yung base. Ibig sabihin, PNP, pasok na pasok. Ibig sabihin, pasok na pasok yung arrow. NPN, napasok na, palabas na. Ito namang PNP, pasok na pasok. Papasok pala yung arrow. Ayan yung PNP. Ngayon, ang cycle naman ng current niya, kung paano nagsiswitch, ito guys. Ito na, bago natin pumunta sa kung paano nagsiswitch, dito muna tayo. Kung saan, itong dalawang ori ng transistor, kung saan isang NPN saka isang PNP, kung saan meron siyang tinatawag na PN junction. Ibig sabihin ng PN junction, positive at negative. Yan. Positive, negative. Parang ganito siya. Parang lang siyang diode, kung saan ito yung positive at ito yung negative. Kung saan itong PNP kung saan itong NPN para siyang ganito. NPN, ito yung base, tapos ito yung NPN. Ibig sabihin, dalawang diode siya na parehong palabas. Para palabas, ibig sabihin, isang diode lang pwede mo siyang magamit, yung tinatawag na PN junction, tinatawag na PN junction. Mamaya papaliwanag natin kung paano yung flow ng current niya, kung paano nagsuswitch. Sa PNP naman, kabaliktaran. Sa PNP, baliktad naman siya. Ito naman yung sa PNP, ganyan. Ito guys, kaya pag nag-test ka ng tester, pag NPN, ito yung base. Halimbawa, kung ito yung base, ito yung collector, ito yung emitter. Sa PNP naman, ito yung base. Ito yung collector, emitter. Baliktad naman siya, laging reversal lagi ng polarity. Ibig sabihin, kaya nga tinawag na complementary. Lagi may isa papasok, isa palabas. Parang ganun siya. Lagi may papasok palabas, tapos palabas papasok. Ganun ang trabaho ng
Mamaya tuturo natin kung paano ito trabaho yung tinatawag na amplification method sa kabilang switch. Ngayon guys, punta naman tayo sa BGT as switch. Ibig sabihin, paano nagsiswitch ang BGT transistor. Ngayon guys, sa BGT as switch, bilang switch, kung gagamitin natin siya as switch, halimbawa, para siyang ordinary switch, halimbawa, na pwede ka maglagay sa negative supply bilang switch at pwede rin sa positive supply. Alin sa dalawa, sa ordinaryong switch. Pero sa BGT bilang switch, ganito siya. Dahil dalawa yung BGT niya, isang NPN saka isang PNP. Sa NPN tayo, NPN, BGT as a switch, ibig sabihin, bilang switch. Sa ordinaryong switch guys, pwede kang maglagay ng switch sa positive side kung saan ba kung ito yung supply voltage mo, pwede kang maglagay ng switch sa positive tapos load. Pwede rin sa negative sa ordinary switch. Dito sa BGT transistor, sa NPN, meron siyang base, collector, emitter. Kung saan yung positive side yun sa collector niya sa NPN. Sa PNP naman, ang positive side niya naman dito sa emitter. Collector sa negative naman ang load niya. Kung saan ganito magiging natin. Kailangan maintindihan nyo to kung paano. Ganito kasimple. Yan, take note nyo na lang para makakuha nyo. Yan, take note. Collector ay na lang, yung base, yan ang input. Collector para sa load. At ang emitter para sa supply. Yan guys. Take note nyo na lang. Yung base, ito yung base input. Collector yung load. Sa NPN, ang load niya sa collector. Sa PNP, emitter. Ngayon, papaliwanag natin kung bakit ganun na naging niya, ba tawag dito. Bakit ganun naging procedure niya. Kasi ganito yan. Buburahin ko na. Tikot nyo lang guys, yung base, input, collector, load, emitter, supply. Kasi ganito yan. Buburahin ko lang. Yan, punta tayo sa NPN. NPN. Sa NPN guys, yan, NPN, ito yung collector, emitter, base. Kagaya ng sinabi ko kanina, itong collector ang load, emitter ang supply, base ang input. Sa PNP naman, PNP, ganito naman siya, papasok pa lang yung arrow, tapos, ito naman yung collector ang load, kagaya ng sinabi ko, ito yung emitter, saka ito yung sa base. Kasi ganito yan. Kailangan itong base, emitter voltage niya, tinatawag na base emitter voltage, kailangan magkaroon siya ng at least 0.6 volts para mag-conduct yung NPN transistor. Yung base to emitter. Yan, ayusin ko lang, di makikita eh. Itong base emitter, kailangan niya magkaroon ng 0.
Dali lang, nagluloko yung pentel pen natin. 0.6 volts. Base emitter, yan, ganyan. Base emitter, kailangan magkaroon siya ng 0.6 volts para magkaroon ng conduction yung transistor para mag-switch to collector to emitter naman. Bali, ano natin sa NPN, emitter ay base emitter voltage. Dito naman sa PNP, kabaliktaran naman. Kailangan niya naman dito yung emitter base voltage. Dito naman baliktad, emitter base voltage. Ganyan naman dito sa PNP. Kasi itong emitter, kagaya na sinabi ko, ito yung supply. Tapos yung base yung input. Kailangan dito magkaroon siya ng 0.6 volts. Tapos ganito naman sa kanya. Susundan niya yung emitter, susundan niya yung base. Kailangan maging more positive ang emitter kaysa base. Dito naman, baliktad. Sa NPE naman, kailangan maging more positive ang base kumpara sa emitter. Bakit? Kasi ang transistor, mayroon siyang tinatawag na PN junction. Ano ba yung PN junction? Ibig sabihin, para siyang diode. Ito, para siyang diode na nang trabaho niya isang one-way valve lang. Ibig sabihin, ito yung positive, ito yung negative. Ang magpapaswitch dito sa NPN ay yung emitter. Ang magpapaswitch naman dito sa PNP ay yung kanyang base. Kaya yung base voltage niya is emitter base voltage. Sa NPN naman, yung tinatawag na base emitter voltage. Ibig sabihin, pag ang base nito nagkaroon ng catlick at kailangan at least meron siyang 0.6 volts para ganito yan eh. Halimbawa, meron tayong ito NPN. Yan. Tapos, maglalagay tayo rito ng positive, negative. Ayan. At 0.6 volts. Yan. Isabihin, ito yung P plus at ito yung sa emitter niya. Sa B, ito yung emitter. Saka magkakandak ngayon yun. Yung base emitter niya. Ibig sabihin, ang switch niya, nagpapasok niya emitter. Kaya tinawag siya na base emitter voltage. Dito naman sa PNP, ang ano naman sa kanya, ito yung sa PNP naman. Sa PNP naman guys, baliktaran naman. Ang magkakandak na magpapaswitch naman sa kanya yung base. Kaya tinawag na emitter base voltage. Emitter base voltage. Sabihin, manggagaling siya sa emitter, susundan niya yung base. Ito yung emitter, ito yung base, at ito yung collector. Kung saan, ang emitter ang supply, collector ang load, input ang base. Ibig sabihin dito, ang magpapaswitch dito as switch to guys ha, BJT transistor, as a switch, nasa switching tayo. Paano nagsaswitch ang transistor? Sa NPN, sa pamamagitan ng base to emitter. Sa PNP naman, emitter naman to base. Kaya sa mahalaga itong tinatopic natin kasi nga sa amplifier, kung saan dalawa yung ginagamit na transistor, complementary ng NPN sa PNP. Kaya kailangan maintindihan yung paano palabas, papasok yung trabaho ng transistor, paano siya naglalaro-laro as switch, as a amplifying voltage. Halimbawa, ihalin tulad na lang natin sa isang diode para makuha nyo lang, maintindihan nyo lang. Balin tulad na lang natin sa isang diode. Halimbawa, isang NPN,
ang isang NPN type BJT transistor kung saan meron siyang base, collector, emitter. Yan, emitter. Collector, emitter. Dalawang diode yan. Yan, dalawang diode yan. Kung saan isa lang magagamit mo. Kung ito yung base, ito yung emitter, ito yung collector, ito lang magagamit yung tinatawag na PN junction. Ibig sabihin, meron siyang positive, negative. Kasi ito, bilang supply kasi, meron siyang, bali ito yung positive niya, at ito yung negative. Kaya magpapaswitch dito sa base, negative. Dito naman sa PNP, kabaliktaran naman siya. Sa PNP naman, kabaliktaran naman siya. Dalawang diode din siya kung saan ito yung base, ito yung emitter, at ito yung collector. Yan, collector. Bali ito lang magagamit sa kanya. Ang magpapaswitch sa kanya, base, kung bakit? Kasi ito yung positive. Ito yung negative. Ibig sabihin, ang base voltage niya is negative. Sa NPN naman, ito yung negative, ito yung positive. So, magpapaswitch sa kanya is negative. Pag nilagyan mo siya ng diode, parang diode siya ng ganyan. Bale, ito yung positive, ito yung negative. So, ibig sabihin, isang diode na magagamit mo sa kanya, hindi pwede yung PN junction ng collector to base. Hindi pwede. Kailangan, base, magpapaswitch sa kanya emitter, 10 PN. Sa PNP naman, emitter naman, magpapaswitch sa kanya is base. Ayan, nilagyan ko na siya ng diode para madali nyo maintindihan. Kasi ang diode, isang one-way bulb lang kung saan, ang niya, cathode is positive, anode is negative. Ganon, ibig sabihin, sa PNP, susundan niya lang yung arrow papunta kay base. Sa NPN naman, yung base naman, susundan niya lang yung arrow palabas papunta kay emitter. Yun ang pinagkaiba nilang dalawa. So, ang conduction ng dalawa, base emitter, ang conduction ng dalawa is NPN, base emitter voltage. Sa PNP naman is emitter, base voltage. Ayan ang pinagkaiba nilang dalawa. Punta naman tayo sa BJT bilang amplifier. BJT as amplifier. Halimbawa, kung gagawa tayo ng sample na isang class A amplifier, halimbawa, lalagay natin class A amplifier. Ito guys, lang to kumbaga, theory lang to, halimbawa lang, para makuha nyo lang yung theory ng BJT as an amplifier at saka BJT as an switch. Ito naman, halimbawa, kung meron tayong isang uri ng NPN transistor, yan, NPN transistor, yan, bababa ko lang ng konti. Yan, halimbawa, kung itong uri ng NPN, tapos meron siyang ditong collector resistor at base resistor. Yan. Collector resistor at saka base resistor. Tapos ito, tinatawag na emitter. As in, common emitter na. Common emitter. Pag sinabing common emitter, nakapix siya as power supply. Nakapix na siya. Tapos dito, sa class A sample amplifier, halimbawa, isang uri ng NPN ang ginamit natin,
Kailangan para makuha mo yung collector current, ito kung collector current, kukunin mo yung formula na collector current is equal to beta times base current. Kailangan kasi guys, dito sa base current niya, at least meron siyang 0.6 volts. Ngayon guys, kung gusto natin i-amplify itong amplifier na to, itong NPN transistor, gusto natin i-amplify, maglalagay tayo rito ng signal sa input. Halimbawa, ito yung BCC supply rail guys BCC supply rail. Halimbawa kung meron dyan dito resistor, ito yung base resistor, tapos ito yung collector resistor, tapos ito yung emitter. Ngayon maglalagay tayo ng input dito. Kung gusto natin i-amplify yung base current nya, ito yung base current, at least meron siyang 0.6 volts. Tapos ito naman yung collector current, ito common emitter. Tapos ito yung emitter current. Tapos maglalagay tayo rito ng capacitor. Halimbawa lang, positive, negative. Tapos positive, negative. Tapos ground, common ground. Yan, ganyan guys. Maglalagay lang tayo rito ng capacitor para i-block niya yung DC. Ang i-allow niya lang AC. Tapos, pag nagkaroon ng input niyan, i-amplify niya na yung transistor natin. Ito yung BCC supply rail. Itong BCC supply rail. Halimbawa, sabihin na natin meron siyang 5 volts. Ngayon, 5 volts, tapos i-amplify. Ang magiging out niyan, ito na yung collector. Ito yung in. May capacitor siya para i-block niya yung DC. I-allow niya lang yung AC signal. Tapos ito na yung out para sa gain. Collector gain. Ngayon, pag nagkaroon ng signal, yung tinatawag na AC signal, yung 5 volts niya, i-divide sa dalawa. Bali magiging, imbawa, 5 volts divide sa 2. Magiging, ano na lang siya, 2.5 volts. Ibig sabihin, yung laro ng ano niya, paano na lang, pahati na lang, magkakaroon siya ng sine wave na isi-signal na ano, yung 5 volt na ano, dinivide sa dalawa. Depende sa laro ng ano, input signal. Kasi ibig sabihin ng collector gain, yung ratio yan ng output at saka input. Ibig sabihin, kung ang input supply niya is 1 volt, ang output supply niya is 50 volts, ibig sabihin 50 times yung inilabas niyang current gain. Kumbaga, ganun ina-amplify ng transistor ang isang simple klase amplifier. Ibig sabihin ng klase amplifier, always naka-on lang siya kasi isa lang. Hindi kagaya sa mga push-pull, dalawa. Baga kalakalate, yung negative, positive, baga nagpapalitan. Dito sa klase, isa lang, laging naka-on yung transistor niya. Tapos dito sa base current guys, sa base current niya, paano ba kukunin yung base current? Para makuha mo yung base current guys, meron yung mga transistor, may mga data sheet yan. Yung titingnan mo yung nakalagay na HFA. Equal beta din yan beta.
Tapos, yung beta na yan, nakalagay siya, sa datasheet niya, may nakalagay na 40, 80, 100 hanggang 200. Yung sa mga output data na 5192 sa pin na 1941, parang nasa 200 ang HFA beta nun. Basta tingnan nyo na lang mga datasheet, may makikita kayo sa HFA. Kasi ito guys, nung nag-aaral pa lang ako, ang theory talaga na tinuturo sa amin sa school, yung HFA, ayun yung sa analog na times 10. Tinuturo sa akin ng prof ko, pag nag-test ka daw ng transistor, times 10. May nakalagay rito yung mga Sanwa noon, nakalagay HFA. Kasi yun ang equivalent ng resistance ng transistor. Accurate namin kinukuha yung resistance. Ayun nakalagay na HFA. Sabihin yung pag-test yun ng transistor, kung ilan yung resistance, kung nasa tamang resistance na ba, kung medyo change value na ba. Pero ngayon, ang ginagawa ng iba, pag pumalo dalawa at pumalo yung, halimbawa, kinunan mo yung base emitter, base collector, pumalo. Pag pinaliktad mo, na-reverse polarity mo test, pag hindi pumalo, good. Sa amin noon, hindi. Pagka magtitest kami ng transistor, mga BGT transistor, times 10. May nakalagay rito, HFA. Ibig sabihin kasi ng HFA, ayan yung resistance na makukuha mo sa isang transistor. Halimbawa, sabihin na rin natin yung HFA, equivalent beta niya is 200. Halimbawa na lang, 200. Tapos, ang ano niya, dito na muna guys tayo. Para makuha natin yung collector current guys, ito yung formula, collector current equal beta times base current. Halimbawa, kung collector beta, halimbawa, kung gagamit tayo ng mga 2N222 transistor, ang sabihin na natin ng HFA beta niya, sabihin na natin 80 times base current niya, kailangan at least meron siyang 0.6 volts. Yan. Meron siyang 48 microamp. 48 microamp. Sabihin na lang natin 45 microamp. So ngayon, ang kukunin naman natin kung ilan yung magiging base resistor niya dapat. Base resistor is equal to BCC, yung supply na 5 volts, minus, ito yung base emitter, BCC, sabihin na natin 5 volts, minus, yung BBA niya, yung base emitter voltage na 0.6 volts, over yung collector current niya is 45. Ang maging ano niya is 97K. 97 kilo ohm or 100 na. Or 100K. Yan guys. Kaya ulitin lang natin. Sa simple class amplifier guys, may yung tinatawag na, ito yung halimbawa, kung ito yung NPN transistor, tapos meron siyang tinatawag na collector resistor at saka base resistor na kung saan nanggaling dito sa BCC supply rail. Tapos yung emitter niya, yung magsaselving ground, yun yung tinatawag na transistor as a amplifier. Ngayon, para magkaroon siya ng signal, lalagyan mo siya rito ng input signal, maglalagay ka lang dito ng capacitor para i-block yung DC na papasok at i-allow niya lang, papapasukin niya lang yung AC signal. Kung saan itong collector ang magiging output niya. Output signal. Ibig sabihin, kung may 5 volt signal ka rito na BCC, paglagpas na resistor, ang magiging ano niya, half supply na lang. Kalahati na lang sa 5 volts, kaya dinivide sa 2. Ngayon, kung kukunin mo naman yung collector current kung ilan,
Ito yung formula ni ito ang formula niya na collector current equal beta times base current. Halimbawa mo kung HFE beta mo is 80, times mo sa 0.6 volt equal to 45 microamp. 45 na lang guys, pero 40 tata to eh. Nilagay ko na lang 45 para sakto. Ngayon, pagkuha naman ng base resistor niya, para makuha mo yung base resistor, yung pinaka HFE niya equal to beta. Halimbawa, yung beta hanggang minimum maximum 200. Yung base resistor niya equal BCC, yung supply rail niya. Tapos minus sa BBE, base emitter voltage ng transistor, kung saan kailangan at least meron siyang 0.6 volt. Divide sa collector current. Ang magiging base resistor niya is 5 volts minus 0.6 volts para sa BBE niya over collector current na 45 microamp. Ang magiging base resistor niya is equal 97 kilo ohms or 100 kilo ohms. Ayun yung magiging base resistor. Kaya kung bakit tinawag na base current niya, kasi may nag-comment, base current daw ako ng base current. Kasi guys, ang base di mo pwedeng irekta sa supply. Puputok yung transistor, uusok ang transistor. Kailangan magkaroon siya ng base resistor, yung tinatawag na base current. Kasi yun ang mag-ano sa kanya, magpapaswitch naman sa kanya yung emitter para mag-conduct to emitter collector naman. Ganun yun, mag-switch ang transistor at ganun din siya mag-amplify. Sa pamamagitan ng combination ng resistor galing na supply rail papunta kay transistor. Kaya kung bakit tinatawag na transistor as an amplifier. O meron ding transistor as an switch. Switch lang yung trabaho niya. Baga, dalawang common na ginagamit sa transistor ay bilang switch at saka bilang amplifier. Yun lang guys. Kung meron kayong hindi naintindihan sa paliwanag natin, mag-comment na lang kayo sa baba. Kasi di naman tayo perfect. Baka may nakalimutan tayo, may nakaligtaan tayo. Kung ano yung mga maliliit na detalye na gusto nyo malaman, i-comment nyo lang sa baba at i-correct natin yun. Kasi ang electronics, pag nag-aral ka, hindi naman matatapos sa isang oras, isang araw, isang buwan. Kaya nga nung kumuha ako ng electronics, hindi ako kumuha ng as in technician lang. Kasi mas ginusto ko siya na mas maraming theory, gusto kong malaman yung trabaho, kaysa naman mag-ano ka lang, na hindi mo naman mag-repair ka lang, na hindi mo naman naiintindihan ang trabaho. So, kailangan maintindihan nyo muna yung trabaho ng isang transistor, yung trabaho ng isang resistor, yung trabaho ng isang power supply, kung paano siya nabubuo. Siyempre, ang isang amplifier, kailangan niya ng power supply, yung tinatawag na voltage and current, kung gaano kahalaga yung voltage sa current niya para isang circuito, tapos yung resistor at transistor, kung paano nagsiswitch. Kung paano mo masasabi ang transistor, switch lang ang trabaho niya, at paano mo masasabi ang transistor ay amplify na pala yung ginagawa niya. Amplification, ano na pala, yung pagtawag dito, process, amplification process na palang ginagawa niya. So, napakalaga niya. Sa computation naman, ayoko na sanang idagdag kasi kahit ako man, masakit din sa ulo pagdating sa computation. Di naman tayo mathematician, di naman tayo electronics engineering. Para isama pa natin yung computation. Kaya lang, inano ko na rin lang para maintindihan nyo kung paano kinukuha yung collector current, base current, galing sa base voltage niya sa collector voltage. Siyempre, unang-una, voltage muna galing sa BCC supply rail niya. Voltage muna. Kasi pag walang voltage, wala rin may tutulak yung current. Nagets nyo? Ang voltage guys, andyan lang yan. Andyan lang. Pag gumawa ka ng power supply, sabihin na natin 50 volts, 10 ampere pa yan. Andyan lang, hindi magagalaw kung walang current na hihila sa kanya. So sa madaling salita,
mag-uumpisa tayo sa voltage. Ang magbibigay ng pressure sa voltage ang current. Kasi siya magpupush, siya magtutulak para itulak niya kung gaano kalaki yung current, ganun din kalakas ang pressure niya. Kung saan si resistor, bilang resistance, siya naman ang pumipigil kung ilan lang yung dapat ilabas niya, kung kailangan ba marami, kung kailangan ko konti. Para sa isang gripo, na kailangan kontrolin niya yung ilalabas kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Ganun yung guys, ganun ka-importante na kailangan maintindihan nyo. So sa susunod, abangan nyo na lang, papaliwanag natin yung sa diagram ng amplifier. Hanggang dito na lang guys. Salamat.